Isang nakakagulat na ulat ang lumutang ngayong araw kaugnay sa umano'y tangkang pagkitil sa buhay ni Vice Presidente Inday Sara. Ayon sa mga impormasyong nakuha mula sa isang high-level security source, may sabotan umanong naganap sa likod ng insidente kung saan lumitaw na posibleng sangkot mismo ang mag-asawang Pangulong Sikuting Jr. at unang ginang ni Zadaras Max. Inibisagan na ngayon ng mga ahensyang pangseguridad ang insidente matapos makatanggap ng impormasyon ng kampo ni VP Sara tungkol sa isang coordinated threat laban sa kanyang seguridad. Ayon sa ulat, hindi basta-basta ang naturang plano at pinaniniwala ang may kinalaman ito sa matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kampo sa gobyerno. May mga testigong lumbutang at dokumentong hawak umano ngayon ng mga otoridad na nag-uugnay sa ilang matataas na opisyal na malalapit sa mga Marcos. Samantala, tahimik pa rin ang Malacanang ukol sa isyu habang nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ni Vice Presidente Inday Sara. Umapila naman ang publiko at ilang mambabatas para sa patas at masinsinang imbestigasyon. Sa ngayon, nagbabadya ang mas lalong pag-init ng politika sa bansa habang inaabangan ang mga susunod na revelasyon sa kasong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguradong mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa Tunay na Boses ng Masa. Ang mga injustice, ang mga pagnanakaw, ang pagpapanalo sa loto, ngayon may nanalo na naman, 70 million. My God, mga kababayan, ito yung mga dahilan kung bakit nilang gustong Gorgor Nation. Kasi ito yung ganti nila. Ganito siguro sinasabi ni Lisa Tanas at ni Kuting. Tamba. Nagsasalta kayo sa maisog which is hinarangan na nga, di ba? In the past, nakita nyo, hinarangan yun, nilagyan ng mga traktora, ng mga truck, para lang hindi matuloy yung maisog. So siguro, nasa utak kasi mga bangag nga sila. Wala sila sa normal na katinuan. Ito yung ano namin sa inyo, yung ganti namin. Ito yung counter namin. Ito yung retaliation namin sa inyo. Kasi kayo ay maiingay kayo, sinasabi niyo yung aming pagnanakaw, sinasabi niyo yung aming lahat ng korupsyon. So ito, mag-hire kami ng gorgor na tao, manggugurgor. Kaya mayroong gorgor, dapat pa rin ang title natin, Gorgor Nation, kasi yung ating paninindigan at marami na tayong nagsasalita buong mundo, hindi matanggap ng mga buang, ng mga bangag. Ang gumagawa po kasi mga kababayan ng pagpaplano ng Gorgor Nation, okay, ay mga taong may saltik, psycho, or mga, well, you know what, the fact na ang mafiyang gobyerno ay gumagawa po ng katiwaliang walang habas, something wrong with their heads. Ibig sabihin, kriminal, puro pagkawalang-hiyan ang nasa utak nila at wala silang puso para gawin ito. Wala silang pakialam na mag-hire sila ng taga-gurgor sa ngalan ng kanilang pananatili dyan sa pwesto. So para makastay sila sa power at manahimik na lahat para walang magsalita na magtapang na magiging maisog, gugurgurin natin silang lahat. And I believe, hindi lang ito kay Attorney Vic Rodriguez, sa lahat ng mga nagsi-speak up. Diba? Dahil ang ginagawa nila, mga haras, kakasuhan ka, tatakutin ka. Or, worst scenario ay ang pag-gorgor sa'yo, katulad nga ni Percy Lapid. Ngayon, magkano kaya ang ibabayad ng gobyernong bangag sa mga sa mga taga-gorgor nila? Remember si Agent Morales nung nung ipinakita niya yung CCTV sa Senate, na kapag hindi siya pumayag, na pag sinasabi ni Picoy na, pare, aanuhin yan, gugurgurin yan, pwedeng masagasaan, pwedeng atakihin sa puso, kaya, parang makipagtulungan na lang siya, di ba? Name your price nga kung magkano. At ang magpapagurgur, walang iba, kundi si Lisa Tanas. Si Lisa Marcos,
At ayon dun sa video, at itong si James Kumar na pinoprotektahan na ngayon ng gobyerno. At yan ang inaabangan natin sa pagbukas ng sesyon ng Senado kay Bato at sa ibang senador, kay Kilay, okay, kay Bongo, kay pangalan nito, Robin Padilla, kay Grace Mo, lahat sila. Inaabangan natin kung gugurgurin ba nila itong PIDEA leaks na ito dahil kailangan malaman ng taong bayan dahil sa sunod-sunod na nga itong gurgurnation na attempt now dito kay Attorney Vic, andun kay Morales, kailangan makita ng taong bayan na ipatawag si Lisa Tanas at si James Kumar dahil silang dalawa ang binanggit doon na manggugurgur at nag-o-offer ng kabayaran kay Morales. Kaya yan po ang tutukan natin, itong mga jutang ginimis na mga senador na ito na ayaw kayong pakinggan dahil sa kanilang mga vested interest. Ngayon, balikan natin. Ewan ko dito sa mga mainstream media na itong mga bangag din. Okay? Hindi nila nakita yung paggurgur dito kay Percy Lapid. Inulat nila pero sila ngayon ay tahimik. Well, takot sila magurgur. Pero hanggang kailan kayo tatahimik? Sana gurgurin na lang kayo lahat ng bangag para tuluyan na kayong matahimik. At least walang silbi yung buhay nyo. Anyway, wala naman talaga silbi ang buhay ninyo. Dapat na sinusuppress nyo ang katotohanan. Na nagsalita pa kayo dyan. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Chuchu-chuchu lamang. Eh dapat na kayo gurgurin. Kasi traitor kayo. Taksil kayo sa bayan. Nandyan kayo para mag-ulat. Nandyan kayo, Malacanang press corps. Well, takot na kayo. Ganun ba katakot ang inyong mga kumpanya? Well, we all know na nakikinabang, okay, sa gobyernong bangag kasi your intention is not for the people. Kaya sinisiper ang mga ngangabel sa inyo, mga walang hiya kayo kasi baka sinungal-ngalan na nga kayo ng pera ni Liza Tanas, mga palangga. At ito po mga kababayan, yung gurgurnation na ito na plano nila ay sana nga lang magising pa kayo, lalo na po yung men and women in uniform na patuloy din kayong ginugurgur sa inyong mga trabaho at hinahagis kayo kung saan-saan ng gobyernong bangag na ito, mga kababayan. So yung ginawa nitong surveillance na yung casing o pag-survey nung pinadala, well, kaya dapat talaga, Attorney V, kung naririnig mo, talagang dapat po paimbestigahan mo ito. Hindi po biro na itong ginagawa sa inyo, sa atin lahat. Kailangan managot at malaman. Since nakuha natin ng video, ng picture itong taong to, kailangan thorough investigation. At yan, senador, mga senador, kongresista, ito dapat ang mga pinapatawag ninyo, ito mga taong ito. Kasi baka magsalita na naman yon, ang imutawi na naman sa bunganga niya, ang nag-utos po sa akin ay kamag-anak ni Lisa Tanas at ni Tambaluslos at ni Bangag. Diba? Hindi biro itong gurgurnation. At si Attorney Vic ay prominent, isang dating executive secretary. So yung purpose nito, na pinuntahan sila doon, again, pinaplano nitong manggugurgur. Tinitignan nila siguro yung location. Saan ba sila papasok? Paano ba nila gagawin? Saan ba nakaupo kunyari? Di ba? Nakita nila si Attorney Vic. Siguro, ito nakaupo siya dito sa 3 o'clock, 9 o'clock, kunyari sa opisina. O, tatawag si babae na nagpanggap. O, ito, ganito, ganyan. So, sino-survey nila mga palangga. At ang gumagawa nito, walang puso. Demonyo pa sa pinakademonyo. Meron bang matinong tao? I will ask you. Meron po bang matinong tao kayo na kaya niyong gumurgur ng isang tao na nagsispeak up lang? Mafia lang, sindikato lang po ang pwedeng gumawa nito. Kaya yung ginagawa nila, pinaplano nila. Pinuntahan nila yung location, yung opisina ni Attorney Vic. Ang question, sino yung mga gurgurnation nila? Yung taga-gurgur nila? SAF ba? Nakatulad ng pumunta doon sa church ng KOJC? Police ba ito? Military ba ito? Marine ba ito? O mafia ba ito? Galing ng Mexico o galing ng Colombia or somewhere? O galing sa Romania? Okay, dahil sabi nga ni Lisa Tanas, isang tawag dyan lang sa Romania, sino tatawagan niya sa Romania? Maraming manggugurgur doon.
Ito ba ang hinire nilang taga-gurgor na nakaantabay doon just in case na na-sure nila na yung target is present doon sa location na ito? So ito yon mga palangga. So ito yung mga what do you call it? Ito yung mga characteristics ng mga taong manggugurgor na halang ang kaluluwa. Pinaplano muna nila. At ganito si Lisa Tanas, pinlano niya ang pangbubudol sa atin. Remember, sabi ko sa inyo in 2017, bait-baitan siya sa akin. At tuwing mag-usap kami, para sa tao, So ito ay well-planned. Pinlano ni Lisang manggurgor kasama dito si Inday Sara na pinlano ng pamilyang ito na budulin tayong lahat, kasama kayo, taong bayan, dikitan like vloggers, influencers, o mga politiko, kasi, ang kanilang nagtiis sila eh. Kumbaga pinlano talaga nila ito dahil pag dumating ang 2022 at pag sila na ang nakaupo with the help of Smartmatic, i-execute na nila yung kanilang evil to the highest level, yung kanilang pagiging bangag lahat. At eto na nga, ganon din po yung karakteristik ng mga taga-gurgor o yung mga assassin na pinag-aaralan nila ang mga galaw ng kanilang target. At di ba, nakikita niyo naman sa mga movie, di ba, nagbe-blend in yan sa mga, let's say, mga parties, di ba, o buuan ka ng buuan ng pangpagurgor, you know what I mean, di ba? Buhusan kunyari ang iba pa nga dyan sa mga pelikula, di ba, nagpapanggap na waiter, tapos, di ba, yung mga movies, then patakan ng something para magurgor. So, mag-ingat. Attorney Vic, dobling ingat. Don't trust sa, you know that already. You're smart enough. The reason why ginaganito tayo dahil sa ating paninindigan, dahil sa ating magandang layunin na magising ang taong bayan, na ayaw natin mapahamak, na magurgor ang buong Pilipinas, diyan lalo na sa South China Sea, dahil very vocal si Attorney Vic na ayaw na ayaw ng mga maisog na magkaroon ng gurguran sa buong Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang matapang itong buwaka ng Ginemes na Marcos Jr. na ito, na nagtapang-tapangan na pag may konti lang, may nasaktan o may nagbuwis ng buhay dyan sa South China Sea o sa pinag-aawayan dyan na tubig, mga kababayan, tatawid na nga tayo sa Rubicon River. Ba't hindi? Sabi ko, ang question ko, bakit nag-iba-iba ng statement sila ngayon? Na ito daw ay a misunderstanding. At recently, yung si Tariela, ng spokesperson, Jay Tariela, nag-iba na ng statement. Na yung mga palakol daw, na bitbit ng mga Chinese, doon ay ginamit lang daw yun para pangbutas sa boat. Samantalang nung June 17, ang tapang-tapang niya na talagang ito ay sinadya ng China. Bakit kayo nagbago? Akala ko matatapang kayo, mga jindot kayo. See? Yun. Kaya dito, yung mga maisog speakers like Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, ay gusto tayo lahat ipatumba. Not only Attorney Vic, like me, like you. My God, sinumulan na nga nila yan sa mga Facebook account natin. Hindi nila nakakayanan patumbahin tayong lahat. Kaya literally, gusto nila tayong ipatumba. Kaya nagpapadala sila ng mga tawag yan sa mga yan, mga accomplices, okay, mga kasabwat para mag-survey doon sa opisina ni Attorney Vic Rodriguez. Yan po ang ginagawa ni Lisa Tanas ng bangag na gobyernong ito. Kumbaga tayo, di ba, paano ba? So, ang ginagawa ng mga manggugurgur na ito, talagang well-planned ito. Katulad nga nung ginagawa ni Kuting na pinaniwala kayo na ibabangon niya ang Pilipinas at patatayo siya ng mga specialty hospitals, Luzon, Visayas, Mindanao, gawin niya 20 pesos kilo ng bigas, at itutuloy niya ang war on drugs continuity at babalikin niya ang mga OFW at magkakaroon ang mga OFW ng oportunidad pabalik ng Pilipinas at ang pag-abroad o pagdo-domestic helper or going out sa bansa ay choice na lamang at hindi necessity. Di ba may mga ganun drama-drama siya? So, yun ay reason why Attorney Vic Rodriguez, why Glenn Chong, Spokes Roque, okay, na ngayon, binabato din ng kontrobersya. We'll talk about that. Sulat ko muna si Spokes Roque dito. Baka makalimutan ko.
I'll talk about that yung pinakalat nilang mga kasinungalingan dyan. Okay, anyway. So, pinagpaplanuhan ni Liza Tanas, di ba nga talaga ito? Dahil demonyo talaga yung mga kababayan. Gugurgurin talaga kayong lahat niyan. Ewan ko sa inyo, hindi pa kayo nagigising. Kaya yung ginawa sa pagpunta sa opisina, again, ni Attorney Vic, ay pinag-aaralan nila, ano bang armas gagamitin namin dito? Well-planned nga eh. Nag-strategize sila. Hindi lang sila nag-strategize, mga kababayan, sa kanilang mga AI, mga bots, o sa kanilang mga trolls. Nag-strategize lang sila ng bonggang-bongga kung paano tayo i-counter, paano magpakalat ng kasinungalingan, and now the Harry Roque issue na nagpapakalat sila ng mga sinasabi nila si Spokes Roque na sa video na yung sumasayaw. So, hindi naman si Harry Roque yun. Dapat nakasuhan ni Spokes Roque. Ang lahat nagpapakalat ng katarantaduhan at kasinungalingan laban sa kanya. But again, balik tayo dito sa mga mga gurgur, sa mga taga-gurgur ng gobyernong ito at sa mga kasabwat nila na pumupunta sa mga opisina, pinag-aaralan nila yung mga galaw ng gwardya, pagpasok doon sa building, lahat yan pinag-aaralan nila. Ano bang armas ang gagamitin nila? Mahaba ba? Maliit ba? O laso na lang siguro ang gamitin? Or stick ba? Or something. Kaya doon sa mga, I'm sorry, doon sa law firm ni Attorney Vic, you have to be very careful po pag nagtanggap kayo. I don't know, na pag pumasok ba sa opisina, nagkakaroon ba ng, chine-check ba ng gwardya kung may armas sila? Meron bang detector? I believe sa Pilipinas meron ganyan, di ba? Sa opisina. Yun nyo. So mag-ingat talaga kayo kasi pinag-aaralan kayo. Pinag-aaralan nila yung mga galaw ninyo at kung ilan bang taga-gurgur ang bibit-bitin nila. Di ba? O baka nga yung pagpunta doon, parang ano pa lang yun eh, parang nagre-rehearse pa lang sila. You know, yung mga masasamang damo, meron yan silang parang, what do you call that? Parang na-reenactment. Yun, rehearsal. Nagpa-practice sila, saan ba lulusot? Saan ba gagalaw? Saan ba ito? Pag sinugi ba namin to, saan kami tatakbo? So yung mga ganyan. Diba? Yun ang plano talaga nila dyan. Kaya dapat talaga ay wag natin tong bitawan yung mga issue na to. At sabi ko nga, hindi na sa bitawan, you have to speak up. Kasi yung aftermath na idudulot sa inyo ng gurgurguran dyan buong Pilipinas, hindi biro yan, mga kababayan. Dahil kayo talaga ay what? Kayo ay kawawa ang milyon-milyong Pilipino ang kawawa dito. Saan kayo tatakas? Sabi ko ang iba nga sa inyo ay walang pasaporte. Kaya good thing, dahil na-report na ito ni Attorney Vic sa mga kapulisan, and hindi naman siguro lahat na mga pulis kasabwat ni Liza Tanas. Siguro naman may mga panindigan kayo, mga palangga. So this is so sad, but we have to fight kasi pananakot ito. Tingnan niyo ako. Patuloy na lumalaban, okay? Kahit na ako may death threat, kaya dapat ang alindog natin, naka-off shoulder tayo today, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng magpakalungkot-lungkutan, mga palangga. Nasa kabila ng ginagawa nila sa ating panggigipit, ay magpakalungkot-lungkutan tayo. No, hindi natin sila hayaang magwagi. Okay? Magwagi sa kanilang kababuyan. O sabi ni Selma Ang, hopeless na ang buhay dito sa Pilipinas hanggang nandyan si Kuting et al. True, palangga. Okay? Gifted 5 Boljak TV memberships. Oh, wow. Thank you, Naranyan. Thank you. Thank you, palangga. So anyway, ito yung hamon sa inyo. For Ma'am Raga, thank you so much. O, punta tayo dito kay Spokes Roque. Yung pinapalabas nila na si Attorney Harry Roque, yung nagpa-fashion show na ganyan-ganyan. Hindi si Harry Roque yun. Ibang persona yun. But again, ito po ang isa sa mga kanilang paglihis sa usapin dahil si Spokes Roque, former Spokes Attorney Harry Roque, ay isa ring vocal at bold, talagang grabe yung kanyang mga pakikipaglaban at kanyang tapang din. So ang gumagawa nito Malacanang. Okay? Malacanang ang gumagawa sa paninira kay Harry Roque.
At itong dinadawit nila sa Pogo, mga kababayan, kung ako kay Harry Roque, baka maraming alam yan. Okay, kung ako sa'yo, sir, baka naman, anuhin mo, bukilyan nyo na yung mga, kung meron ka alam, ha? But ganun pa man, sino ba ang leader ng Pogo? Isa ito sa mga expose ko. Ang Pogo po, ayon sa ating source, ahawak si Lisa, si Bangag, si Tambaluslos, si Abalos, sila Altenco, sila Romulia, sila ang gobyernong Bangag. Tapos ililihis kay Harry Roque. I think nagsalita siya na yung papel na sinasabing ando doon yung signature niya, kliyente niya yung, kung tama yung pagkaalala ko, kliyente niya yung may-ari o yung may-ari nung nagpaparenta ba nung building na yon, yung particular building na Pogo na yon. Hindi porket lawyer ka nung may-ari nung property na yon, kasabwat ka na. Pero yan ay very Lisa Smugs. Gawa ni Lisa yan, at doon sa mga kababayan ko, Cosme, silent si Remulla, okay? Baka tutsugi na. Baka, matigas na. I hope. But anyway, mga kababayan, ito po ay gawa ni Lisa to. Okay? Kaya kung narinig mo ako, Spokes Roque, stay strong. Diba? Mas malupit na yung mga kasinungalingan na binabato sa amin. Nila Attorney Glenn Chong, diba? Mas malupit ang kasinungalingan nila, pero hindi sila magwawagi. So sa mga palangga ko, yung nakanood ng video na sumasayaw-sayaw ba yun, na nagpa-passion show yung passion si Spokes Roque. Hindi po yun siya. Yun ay kinuha nila, di ba? Hindi yun AI. Legit yun na video. Pero hindi siya. Napareho lang sila ng yung structure ng katawan. Pero hindi yun siya. Kaya nga, dapat talaga bigyan ni Spokes Roque ng ng pansin. Totally ban yung Pogo, sabi ni yes. Kung talagang itong Marcos Jr. na ito na lang. Mag-isip kayo mga kababayan. Kung talagang sila ay nilalabanan nila itong Pogo na ito na ayaw nilang ayaw na nilang Pogo operation dyan sa Pilipinas, madali lang yan. Isang salita lang ni Marcos Jr. yan. Putol na ang Pogo. Wala na. Close na natin lahat yan. Ba't di niya ginagawa? Kasi sila kumikita. Mga kababayan, sila ang kumikita. Kaya yung Alice Go na yan, kung yan man ay totoo, dahil hindi ko yan hindi ko alam yung, hindi ko sinusundan talaga yung issue dyan kay Alice Go na yan. But again, kung siya man ay may Pogo operation, siya ay kalaban ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa kanilang negosyo. Kasi ang gusto nga ni Lisa, ni Tambaluslos, at Romualdez, ni Abalos, at nila Remulla, sila lang ang magiging namamayagpag sa Pogo business nila. So yung mga iba na hindi sila kaalyado ay what? I-raid nila, uhulihin nila. Kaya di ba sabi ko sa inyo, bakit hindi i-raid ang Pogo ni Abalos? Pinakita na natin doon sa Harrison, di ba? Yung picture. Yung mga nakaraang vlog natin. Deliver, sabi ni Jeneline. Do you think you can deliver? Yes, yan ba ibig mo sabihin? Kay Lisa Tanasya. Lahat ng mga tiwali, okay, lahat ng mga ina-appoint, yan ang tanong ni Lisa. Do you think you can deliver? Okay? Yan po yan, mga kababayan. Kumatos na ba? Okay. Sabi ni Surprise, Madam, kumatos na si Bonjing, Yahoo. Di ba, muntik-muntikan na yan. Baka mamaya, baka nga tsugi na eh. Yan, isa pa yan, pinag-usapan natin yan. Bakit? Parang di ko nga nakikita. Baka tsugi na. I hope Attorney Rodriguez have CCTV in his office and home area. Also get plate number. Actually, meron palang. Nakita ko yung CCTV. Hindi lang pwede i-play ngayon so far. May CCTV na napanood ko na talagang very suspicious yung ginawang pag-surveillance or casing ng mga kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Gugurgurin tayong lahat, mga palang. Pero hindi naman magwawagi yan. Baka bukas, sooner, iba na presidente nyo. Hindi bongga. Di ba?
Aba, nagpadala ng mga ano dito nagpadala ng mga troll si Satanas. Okay? Sabi niya dito, Madam, ako po ay, tignan natin, sabi niya, Madam, ako po ay binayaran ng gobyernong ito para mag-comment dito. Buti inamin mo. Ayan. Okay. Sabi ni Mr. M, we stand for Duterte, no to Marcos Tambaluslos at saka Liza Tanas. O, tama, gagal ng taong bayan. O. Sana matsugi na yan. Makaganti na tayo at si Sir Bantag. Nagfiesta na. Style nila is intimidation. Okay. Sabi ni Dance, mature yung recon for the hit. Bara-bara. Pag sikaryos lang ng cartel ang gagawa. Desperate and rushed. Yes. Arcilia, sana nga. Tigi na. Ang daming gustong matigi. Okay. Watching from Norway. So ngayon, mga kababayan, okay? Ano yung mga issue? Recently, may pinost tayo sa Buljakan, ang daming mga teenager na nawawala. Ang daming mga kabataang missing. May nag-send sa atin. Anong ibig sabihin yan? Walang peace and order sa Pilipinas at hindi tinagtatrabaho ang mga kapulisan ng maayos dahil napapabayaan na ang pag-secure sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga kabataan, kasi walang takot sa gobyernong bangag. Ito, sinend natin. Post galing kay Chiki Magbintang. Since last week, I have been seeing missing person post, mostly young females. Pero today also saw one young male. These kids are different people from what I saw last week. Ang daming nawawala na mga bata. Please take care of your children. May ganun. Ayan, no? Marami pong mga nawawalang mga kabataan. Ayan, pinost yan. And this is alarming. Ano ito? Baka mamaya dinudukot ito ng mga mafia na mga nila Lisa, ginagawang sex, slave or something. Whether lalaki, whether babae. Bakit marami mga batang nawawala ngayon? Kasi walang takot sa ating gobyerno. Walang takot ang mga sindikato kasi ang namumuno mismo ay sindikato, mga papalangga. Di ba? Yan ang dapat ninyong organ, pwede rin. Yung iba, no? Sabi ni Linda Gabor, baka kunin yung kanilang mga organs or kidney nila. Baka kailangan ng mga kasabwat ni Lisa na kailangan ng kidney. Possible lahat yan. Pero nangyayari yan, mga kababayan, dahil, saan ka pa ba lalayo? Sino ba ang promotor ng pangingidnap? Hindi ba si Lisa? Lauren Dimson, thank you. Diba sino? Bakit hindi takot itong nangingidnap o nang extract ng mga kabataan? Ba't ka matatakot? Si Bangag Jr. at kanyang asawa nakipagsabuatan sa DFA, sa ISAP, sa DOJ, sa lahat, sa lahat ng pwede nilang kasabuatin sa gobyerno para mangdukot ng walang kalabang-labang minor de edad. Bakit naman matatakot yung mga mandurukot na yan? Ang gobyerno nila, ang presidente nila ay mismo at ang first lady ay kasabwat sa kidnapping o extraction. The reason why, si Attorney Vic nagsalita din dyan, okay? Nang tungkol sa kidnapping and extraction na yan. Right? Buti narinig ni Attorney Vic yung ating mga, issue dito dahil viral yan eh. So anong ibig sabihin yan? Ayaw ng bangag na gobyernong malaman ang kanilang pangingidnap, lahat ng mga palangga. The reason why meron silang planong Gurgor Nation sa atin. Yan ang katotohanan, mga palangga. Pansinin mo, balik tayo kay Spokes Roque. Meron siyang counter strike. Okay? Kinounter niya si Trillanes. I don't know, hindi ko alam kung anong I think defamation ba ang kinaso ni Trillanes kay Spokes Roque? At sinasagot naman ni Spokes Roque, sino yan si Trillanes? Kasabwat na yan ni Liza Tanas sa panggigipit. Yan ang vlog ko sa inyo last year pa lang na si Trillanes ay, ayon sa ating source, ay ginagamit ng gobyernong ito para mangalap ng persahang magtitestigo laban kay Pangulong Duterte at nakikipagsabuatan sa ICC. At itong si Liza Tanas, ito dapat talaga ang makulong. Hindi lang kung may gurgur, yan ang parusa sa kanya.
Dahil siya ay sangkot sa high crime, sila ni Bangal Jr. Kasama si Teddy Boy Locsin, ang asawa ni Teddy Boy Locsin. Yung mga hinayupak na yan. Ang DFA, lahat. Sila dapat ang gugurgurin kung mayroong hatol sa atin na ganyan. Kasi sila po ang involved sa high crime. Not Roque, not Glenn Chong, not me, not Vic Rodriguez. Pero sila. At dapat lang manawagan tayo sa lahat po sa Europa at dito sa New York na talagang magkaisa kayo dyan, mag-ano kayo ng karatula, kalampagin nyo ang United Nations. Pagkakataon na natin na nandito tayo sa Amerika, lalong-lalo kayo sa New York at sa Europe, kung saan, okay, paikutan nyo ang buong building ng UN at ilagay nyo the First Lady of the Philippines, di ba, is involved in kidnapping. Lahat, magtulungan tayo. Ilagay nyo, magpagawa tayo ng malaking karatula ni Lisa doon, umikot kayo ng umikot sa UN. Magparada kayo para makakuha ng pansin sa media, local media dyan sa mga lugar nyo, sa Europa at dito sa Amerika. Let's do that. Kasi wala na tayong chance sa local media ng Pilipinas. Kasi lahat yung mga yan, mga bayaran. Hindi pala lahat. Okay? Yung iba lang. Okay? Lahat yung mga yan, sinungalingalan na ng gobyernong ito ng pera na galing sa pera ng bayan. Yan, mga palangga. Oh. Sabi ni Aven John Panso, wala na ang bakal na kamay sa Pilipinas. That's why you have to speak up, mga palangging. Dami palang hokus-pokus niya ni Teddy Locsin, pati ang asawa, sabi ni Cotton Fin 25. Yun na nga palangga. Nakita nyo naman doon sa viral na video at saka yan, mga papeles, na sinend ko sa inyo. I-upload na lang natin dyan or reshare ninyo. Connected yan lahat kay Marcos na lawang value sa Pinas, sabi ni Mr. M. Following you here in Chicago, like you, nabudol din kami, sabi ni Tommy J. Halos. Yes, malangga, pare-pareho tayong nabudol, but it's not yet too late para tayo ay magsalita at i-aware ang ating mga palangga. Ma'am, Rainflowers over UN. Pwede. Okay? Pwede tayo magpagawa na. This is good idea. This is good idea. SDS New York, sa mga grupo ni Attorney Valera, gagpagawa tayo ng flyers. Ibigay natin doon sa mga nag-opisina sa New York. Maganda yon. Lagyan nyo yung mukha ni Lisa at ni Marcos Jr. Talagang i-insist nyo yung kidnapping. Yan ang pinaka number 1 na issue na kinasasangkutan ni Lisa at ni Marcos Jr. at ni Teddy Boy Locsin dahil dokumentado yan. Nasa UN na yan. Dinala na yan ni distressed mother. Yes. Magpa-distribute tayo ng, thank you, Dens, ng flyers. Okay, dito gawin din natin. I will do that. Panawagan sa mga Californian Maharlikans ko. Kahit dito sa Amerika, magbigay tayo ng flyers. Ipakalat natin. Yan ang bago nating misyon. Good idea. Thank you, palangga. Good idea. Or, pumunta tayo sa opisina ng CNN o ng mga local news. Magbigay tayo ng flyers para alam nila, ma-curious sila. Right? Lahat tayo, not only sa Europe o Amerika. Wherever you are, Japan, Hong Kong, doon sa mga broadcasting companies, sa mga local news, magbigay tayo ng flyers. Titingnan lang natin kung okay ba. Kasi dito sa Amerika, okay lang magbigay ng flyers. May mga bansa na baka, hindi pwede magganyan. Check natin muna yung batas tungkol dyan sa mga bansa ninyo. Make sure na magtanong kayo sa mga may alam or legal, ano ba? Wala naman siguro bawal yan, ano? Sa Saudi ba, bawal yung mga ganyan? I don't know. But we have to make sure na protektahan din natin yung mga OFW natin. Hindi lang basta-basta magbibigay. Baka may parusa or something. Di ba? Lalo na sa mga Middle East country. Di ba? Okay? Pwede dito. O, sabi ni Palangga. Saan ka, Palangga? Raycab. Yes, thank you. Dapat papasukin ng ICC at imbestigahan si Vivian at si Liza. Sabi ni Music Kubay. Yes. Yan dapat silang imbestigahan. Si Trillanes na traidor rin yan, si Marcos at Lisa, sabi ni Pinoy. Ako, pare-pareho lang naman silang traidor, palangga. Dapat nga sila yung magurgur, hindi tayo yung mga nakikipaglaban sa katotohanan. Mahirap talaga pag sinasanto ang salapi, sabi ni George Saberon. Yeah.
Oh, by the way, mga kababayan, today ay nagpa-survey tayo. Okay? Baka mamaya o bukas, ilabas natin yung hinaing ng taong bayan. Nagpaikot tayo ng ng aking palangga, okay, dyan sa Pilipinas, at malaman ninyo ang hinaing ng ating mga kababayan na sobrang galit na at umaalma na sa kahirapan na idinudulot ng bangag na gobyernong ito. Pero sa lahat po ng OFW na nakakarinig ngayon sa akin, maganda yung idea ni Denz Scorpion na gumawa tayo ng leaflets ng mga, mga ganito lang o kahit na half ng bond paper na ganyan, gumastos tayo ng sarili natin, ilagay natin yung mukha ni Lisa. Well, gagawa kami ng pattern kung anong message ang ilagay natin. I-ano natin dito, i-announce ko sa inyo. I will talk with Attorney Valera and other groups, okay? Kung may mga idea kayo, anong ilalagay natin dito sa ating flyers para ipamigay natin sa subway, sa bus, sa mga bus station, yun ang gawin natin. I will do that here in California. I'm so excited. Thank you mga palangga. So yun na lang muna tayo, alright? So tuloy-tuloy ang ating laban dito. Gamitin natin lahat ng methods para magising o makakuha tayo ng atensyon sa international. Dahil ang mabuha ka ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!